This is for the Bureau of Customs. Sabi po kanina ni Mark Taguba, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely. But it has been the wide practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation, and based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. Your Honor. That brings me to the next question. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner? Your Honor, there is a regulation defining that, Your Honor. I'll just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me, to us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So How would you identify who the owner really is? Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the shipment. Well, Your Honor, I cannot definitely. Mr. Chair, the reason why I'm asking this question, suppose there's a contraband, shipment of illegal drugs. Etong si consignee for hire, she is not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko being the recipient of the shipment. Pagkatapos it was discovered later, shabu pala ang laman. The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity, the name of the owner of the shipment, why rely on the consignee? Why not require instead the owner to facilitate the document assisted by the consignee?
Your Honor, those issues are being addressed by this current management of the Bureau of Customs, Your Honor. We, And I suppose that this should have been addressed long time ago. yes, Your Honor. If we will be adopting the narration of facts of Mark Taguba, it's like we're going against the wrong persons. Mr. Chair, I will be yielding to the rightful interpellator. Thank you, Congresswoman Jinky. I was thinking that you just wanted to manifest something. But sundan ko lang, isang very short question lang kay... there are reports that some consignees being used by importers are fictitious consignees. Nagbibigay ng peking pangalan, peking registration, at yun naman ay ina-accredit daw ng Bureau of Customs. Is that correct? Your Honor, that should not be the case, Your Honor. But because there is a process of verification, Your Honor. But before- would you agree with me that siguro hindi ngayon, but in the past, ginagamit yung ganitong strategy? it is possible, Your Honor. So you have records to show that indeed there were fake consignees or owners of companies that was used as consignee sa isang mga importation. I don't have the records right now, Your Honor, but that is possible. Okay, sige. Salamat po. Yan. Now, I will now yield the floor to Congressman Keith Flores. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Mark Taguba, when did you start, kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled doon sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi pa po. Hindi pa. Noong 2017, when you first started, ilang containers ang napapapasok mo? In a week? Hindi pa po ganun karami. Give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Hindi po. Ano yan? Hindi po lahat green lane. No? May, Okay. may dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Ah. Ayun nga po. At nung December nga rin po noon, taon na yon, nagka-problema nga po, nagka-red lane po ako, halos lahat ng container. Kaya po naghanap po ako ng tutulong sa akin. So, sinabi mong nagka-problema ka, feeling mo inipit ka kasi hindi ka enrolled dun sa TARA system na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, so inipit yung containers mo, kaya all of your containers na pinapasok mo naging red lane, meaning strict ang pag-inspection sa mga containers mo. Yes po, Your Honor. So strict even if nagbayad ka na? Opo, harangin po nila yan nagbayad ka na. Kahit bayad ka na? Oo. Marami silang pwedeng gawin. Pwede nilang pa x-ray, pwede na naman nilang pa 100% inspection. Marami silang pwedeng gawin na pwede pang haharas. So ipitin yung containers na pinapasok mo? Yes po, Your Honor. Okay, now, ang payment mo sa per container is 170 na mention mo kanina. Opo. Was that before being enrolled in the TARA system or after being enrolled in the TARA system? After na po yun. After. So, paano yung before? Magkano ang binabayad mo? Depende po yun. Nire-refer ko po yun dun sa broker namin. Average amount. Iba-iba po pero mataas po siya. Hindi Mataas? ako nagkakamali. Mga nasa 280, 300, mga ganun po. So, mas mahal yung payment mo nung before ka na-enroll sa TARA system. Yes, Your Honor. And wala pang assurance na pwede pang maipit yung containers mo, even if nagbayad ka na. Opo. Opo. Now, sige, let's go to the point na na-enrolled ka na sa TARA system. Sabi mo may parang central command, tama ba yun? Opo. Na sila yung kausap mo. Opo, yung Davao Group po yun. Davao Group. Yung command center po, yun po, ang nag-establish po niyan sila, Commissioner File doon po nung time niya. Commissioner file doon. Yes po, Ang nag-establish ng command center. command center. So, magkahiwalay na entity itong Davao Group and command center? Yan sabi mo? Kasi yung Davao Group po, hindi naman po sila nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Okay.
So Davao Group is just an organization but not employees of the Bureau of Customs. Yes, Your Honor. Meaning wala silang kinalaman sa pag-inspection, pagpirma, order the release, etc. Wala. Wala po. Okay. But, kailangan kang dumaan sa kanila, sinasabi mo. Yun nga po, ano yun eh. Sinabi ni Jojo Baho, ni-refer nila ako sa kanila. Nung nakamit ko sila, si Tita Nani, sabi niya, kailangan kang mag-enroll sa amin. Kailangan, parang ang aking intindi po doon, lahat po, kailangan dumaan sa kanila eh. Lahat magbigay ng tara. Kung hindi ka magbibigay sa kanila, i-hold nila yung container mo. Kasi may command center eh. Ito yung enrollment na sinasabi mo. Opo. Yung 5 million ba ang sinabi mo? Yes, Your Honor. Ang 5 million na to is in relation also to the testimony mentioned, offered by Councilor Small Abellera. Tama ba yun? Yes, Your Honor. Yun ang pagtahi mo doon, di ba? Na you met with Councilor Small Abellera para ibigay yung 5 million. Opo. Supposedly para kanino yung 5 million? Yun, sabi nila sa akin, puntahan ng Davao, ibigay mo kay Pulong Duterte. So may text po ako noon. Pero nung pagdating ko po doon, hindi ko naman po nakamit yung So tao. never mo ring na-meet si Pulong Duterte? To be fair with the Never po. congressman? Never. Never. Opo. Okay, si Small Abellera nakausap mo. Yan po, opo. Kanino mo binigay yung 5 million pesos? Sa kanya po. Kay Small Abellera. Yes po. Siya lang mag-isa? At that time? Opo, ako, si Jack, tsaka si Small. Okay, sino yung Jack? Siya po yung isa kasama rin sa Davao Group. So dahil wala naman akong kakilala sa Davao, first time ko pong pumunta doon at wala rin akong dahilan para pumunta doon. So siya yung sumundo sa akin sa airport. At dinala niya ako doon sa restaurant. Kung saan kayo nagkita ni ni Small Abellera? Small, opo. At doon mo binigay yung 5 million? Doon ko po binigay sa Okay, now enrolled ka na. Ano nangyari sa shipments mo after enrolled ka na? Ayun po, naayos naman siya. Maayos na ang pagpasok. Opo. Okay. Now, sino ang lumalapit din sa'yo para ipapasok yung shipment nila? Kahit sino lang? Yes po. Kahit sino na shipper? Kung sinong gustong mag-inquire, opo. So, hindi ko makuha to eh. You paid 5 million to enroll, yet ang payment mo for containers actually went down. Bumaba. Nagmura siya eh. Di ba? It's cheaper than the previous amounts na binibigay mo. Tama ba? Kasi po, yung duties and taxes nun, mas mataas po talaga. Doon sa first, before enrollment Opo. sa TARA Opo, system. talagang mas mataas po talaga siya. Kasi itong sa 170,000 na to, hindi mo talaga siya magagawa ng legal eh. Kasi 40,000 lahat nung... So, footwear, tableware, katulad po nitong nangyaring to, footwear, tableware, kitchenware, wala pong tax na 40,000 buong container. Kung isang container yan. Oo. It should be more. Kung idadaan mo yan ng legal, Answer me. It should be more. it should be more. Dapat mas mahal ang taxes na babayaran nila. Yes po, Your Honor. Okay. Now, question. Kung may lalapit sa'yo na sabihin natin gustong pumasok ng 20 containers, you don't ask kung anong laman yan, di ba? Magbibigay sila sa akin ng packing list. Ang packing list may declaration ko ng laman. Yes po. But for you, you take their word na kung ano nakasabi doon sa packing list na yun, yun ang parang you will believe in. Yun ang that's what you will believe in. Yes po, Your Honor. Okay, so wala kang pakialam kung drugs ba yan, baril ba yan, mga illegal na mga gamit or something. Basta you just rely on the declaration of the shipper kung ano nakalagay doon sa dokumento. Kung drugs po yun, hindi ako papayag. Syempre. Of course, di ba? Opo. But kung hindi mo na pinapakialaman, you don't Opo. find out kung ano pa ang laman. Kung ano lang yung sinabi nila, yun lang yung paniniwalaan ko. Kung ano nasa papel na sinabi nila na used clothing or something like that, yun na yung paniwalaan mo. Yes po, Your Honor. And you don't go beyond the document that's given to you. Meaning, hindi ka na nag-iimbestiga. Sino ba to? Bakit siya mag-ship ng 10 containers? Sino ba to? At bakit ganito ang laman ng container niya? Hindi na. Wala na. Basta nagbayad sa'yo, basta inayos mo, okay na sa'yo. Yes po, Your Honor. And once you started with the TARA system, smoother yung pagpasok ng containers mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Walang sudden inspections, walang red lane bigla, wala. Wala po, Your Honor. Puro green lane to. Green lane. And fixed amount, 170 per container.
Yes po, Your Honor. Puno man yan or hindi puno, 170 ang bayaran. Yes po, Your Honor. And sa testimony mo, these are all siguro kulang yung binayad just for the taxes alone. Yes po, Your Honor. Kulang. Kulang. Now, how do you make the payments to these members ng kung sino man to binibigay yung payment na 170? Yung sa Tara po, inetext po ako ni Tita Nani. So, depende po. Minsan pupunta siya sa opisina, tapat ng opisina namin. Minsan papupuntahin niya ako doon sa isang lugar. So cash to. Opo, cash po. Always cash. Handed over to this Tita Nani. Yes po, Your Honor. And you've met this Tita Nani in person. Yes po, Your So Honor. kilala mo, ma-identify mo yung person na to. Yes po. Okay, so is it on a daily basis, a weekly basis, or anong basis ng pagbigay ng pera? Weekly basis po ito. Weekly. Opo. So i-total mo yung number of containers na pinapasok mo and you give the equivalent amount based on the 170,000 per container na agreement. Yes po, Your Honor. And that's, anong araw yan binibigay? Tuwing Friday po ito. Fridays. So, cash, no? Sabi mo. Cash po. Okay, now, to the Bureau of Customs. Sir, have you heard of these things going on prior to your